Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pakamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kora Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang natin ang araw na ito ng Miyerkules ng Abo. Sa pamamagitan ng Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo Paskwal, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo.
Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng pagbabago ng puso't isip. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid natin na hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit, pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan. Aming sa'yo nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Aming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. O iyong kaawaan, aming sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Iyong kaawaan, aming sa'yo'y nagsisuway. Ang iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang sa makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang inyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Baka naman sabihin nyo, KJ tayo, Happy Valentine's Day. Hindi tayo kinakailangan magmukhang malungkot, no? Habang yung buong mundo nagba-Valentine's Day, tayo naman, hindi, dapat malungkot tayo kasi Miyerkules ng Abo. Papansin yung ganon. No? Pero sabi nga, kailangan maging malinaw sa atin, no? Yung motivation, o kaya naman kung ginagawa natin ito, na nag-aayuno tayo o mag-aayuno, hindi natin kinakailangan puwersahin ng iba na sumunod o gumaya din sa atin. Pero matindi yung hamon para sa atin na nakarinig na at nauunawaan natin. At dahil naunawaan natin yung ginagawa natin, mas magiging malawak din ang pangunawa natin sa iba na hindi nakakaunawa. Malinaw po ba yun? No? Kaya ngayon, may isa sa mga naging tanong sa akin po, no, ay bakit tinapat na Valentine's Day yung Miyerkules ng Abo? Bakit nga ba? Yung new moon. No? Kasi dinidetermine ng simbahan yung kung kailan po yung pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Tuloy yun yung movable. Kaya minsan March o kaya minsan April yung Easter at mula doon bibilang ka ng 40 days pabalik. At kung ano yung matapat, yun po yung, at sakto naman, lagi namang Miyerkules
Wala pa naman tayong nararanasan na Huwebes ng Abo o Biyernes ng Abo. Laging Miyerkules natatapan. So kaya dahil normally second, third week ng February tumatapat at Miyerkules nga na, galing din naman. No? Laging pagbalik Miyerkules talaga ito. So hindi natin kinakalaban yung pamamaraan ng mundo. Ha? Mas mainam nga na ngayong Valentine's Day, mapaalalahanan tayo ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay handang magsakripisyo, mag-alay ng sarili para sa kanyang minamahal. At hindi lang yan basta-basta, ngayon gagawin ko, mag-aalay ako. Kailangan ng mahaba ring preparasyon. Yung ikinukondisyon mo din ang iyong sarili. Handa ba akong magmahal? Handa ko bang ipakita ang aking pagmamahal? So may proseso na pinagdaraanan. At ito yung tama din na pagkakataon. Nagmamahal ka. Sigurado ka ba talaga? Naiintindihan mo ba yung papasukin mong pagmamahal na yan? Nauunawaan mo ba kung ano ang hinihingi sa iyo o kinakailangan mong ibigay para sa taong minamahal mo dahil nagmamahal ka? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magmahal ka. Marami yung iba, no? Bitter, ayoko nang magmahal kasi hindi talaga naunawaan yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kung magmamahal ka, dapat handa ka ring magsakripisyo. Bahagi ng sakripisyo, may kirot. May sakit na mararanasan. Kasi di ba, kung mahal mo ang isang tao, yung mga bagay na hindi makakabuti sa kanya, i-detach mo ang iyong sarili. So pag may dinidetach, may natatanggal, may sakit na narangyari. Try nyo nga, tanggalin yung isang daliri ninyo. Hindi kayo masaktan. So maraming na yung attachment sa buong pagkatao natin, sa buong kaluluwa natin, ay pag tinatanggal, may sakit kang mararamdaman. So bahagi yun. So kung ayaw mo masaktan, hindi mo aalisin yan. Hindi mo aalisin yung bisyo mo kasi masasaktan ka. Hindi mo aalisin yung mga kasalanan na nakasanayan natin gawin kasi masasaktan ka. Doon ka natatakot, doon sa masaktan. Malinaw po ba kahit pa paano? No? Kasi, bakit kasi tinapat na February 14? Ano bang problema? Sinasabi lang sa atin, sige, February 14, at Ash Wednesday, meron tayong fasting and abstinence. Sa kalagayan natin dito, may bago ba dyan? Wala nga Kasi marami sa atin dito, hindi naman talaga nakakakain ng kumpleto sa buong maghapon. So may bago ba? So ano yung hinihiling sa atin ngayon? Paano natin ipapasok ang ating mga sarili? Kasi sa pag-aayuno, kinakailangan ito ng disiplina ng sarili. Yung self-control, self-discipline na tinatawag. Mamimili ka, magdidesisyon ka mamaya. Lalo na sa inyo, sa atin ngayon, magpapalagay tayo ng abo. Pagkatapos ito, kakain ba ako o hindi? Sige. Ano na? Father, matanda na po ako. Di sige, kumain ka. Father, bata pa po ako. Di sige, kumain ka nga. Naman pumipigil sa iyo. Kasi kailangan nitong maging kusang desisyon mo. Sinasabi lang natin na ito ang pwedeng kasi kaya nga sabi ni Kristo, tiyakin ninyo hindi magiging pakitang tao lamang ito. Bakit naglalakad biglang hinimatay? Bakit hinimatay? Nagpa-fasting kasi yan Di ba? Mawawalan po na ang saysay. At hindi lang tayo pinag-aayuno para sa sarili lang natin. Pinag-aayuno tayo para mas makita rin natin yung pangangailangan ng iba. Nasanay tayo araw-araw, ang dami nating kumain.
Kain tayo ng kain. Walang kontrol. Pag tumunog lang yung tiyan, yan, punta ka na sa karinderya, bili, kain. Pero ngayon, nihamon tayo na kontrolin mo, disiplinahin mo ang iyong sarili. Ikaw ang may kontrol. Wag mong hayaan ikaw ang kontrolin ng mga appetite natin. Hindi lang naman sa pagkain. No, yung appetite, yung para sa iba, ang appetite nila, mag-shopping. Kontrolin mo. Pigilan mo ang iyong sarili. Yung iba, ang appetite, magbunga nga. Kontrolin mo bibig mo. Lent na ngayon, di ba? Kwaresma na. Pumapasok na tayo dyan. Wala pa to, no? Kasi kung tutusin, nandun pa. Nasa dulo pa yung pinakahamon. Pero kung ngayon pa lang, wala na, bumibigay ka na ngayon pa lang, paano ka makakarating sa dulo? Paano mo matatapos? Kaya seryosong usapin ito na dapat nating sinisikap na unawain para maipaunawa din natin dito sa mga bagong henerasyon, sa mga bata-bata dito. Kasi marami sa atin malapit na sa finish line. Pero malapit na sa finish line, hindi pa tayo nakakapag-disiplina ng ating sarili. Handa ba talaga magpapalagay ng abo bilang tanda ng ating pag-amin na tayo ay may kasalanan, pag-amin na tayo po ay mahina? Handa ba talaga tayo na humingi ng tawad sa Diyos? Kasi ito po yung naging practice, no? Kapag ang isang tao umaamin na tumingi ng tawad sa Diyos, kulang nga yung no? Abo sa noo lang eh. Dati talaga nagpapagulong-gulong sa abo yan eh. Pwede bang mukha ang lagyan ko mamaya? Hindi naman eh. Kasi nga, hindi, para bang sapat na yung mapahirang ka ng abo, pero dapat nauunawaan natin ito. At inuunawa natin ito. Mamaya, pagtapos natin, lalakad kayo sa kalye, makikita kayo ng mga tao, ang dungis naman ng mukha nito. Di ba? Makikita na, hindi naman. Pero, di ba? Ito yung unang pagkakataon na hindi pagyayabang, sana hindi pagyayabang, kundi magdala sa atin sa humility o pagpapakumbaba na hindi ka iba sa kanila. Na tayo din ay makasalanan na nangangailangan ng awa at habag ng Diyos. At gagawin ng Diyos ang lahat para tayo mailigtas. Amen? Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang pagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Ngayon po ay gagawin natin ang paglalagay ng abo sa ating mga noo. Sa mga nasa loob, pipila po ng dalawa. Dito po ako at saka isang lay minister. Yung iba po ay sa labas. Lalapitan na lang po kayo ng lay minister. Okay po? Magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. Sa lupa magbabalik ng kusa ang buhay mo sa lupa na mula. Putik sa mukha, kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin nabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. Tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mo ika'y magbago habang may panahon. Ika'y magbago, pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Magsitayo ang lahat. Sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso at sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Bilang isang simbahan, makaisa nawa tayo ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit sa pagpasok natin sa panahong ito ng Koresma. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Madisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakawang gawa at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dumulog nawa tayo sa sakramento ng pangungumpisal, lalo na sa panahong ito ng pagpapakasakit at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masaya at mapayapa nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. O Diyos na mahabagin, tunghayan mo ang mga kahilingan namin. Nawa ang mga abong aming tinanggap ay tunay na maging sagisag ng aming pangakong tuparin ang iyong kalooban. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal,
na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ng Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagupili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli, paalala po, lahat ng gagawin natin simula ngayon ay nawa kusang loob nating gagawin. Pinapaalala lang ng simbahan, pero ang desisyon dapat ay maging kusang pag-aayuno, kusang pagdidisiplina ang ating dapat gawin. Hindi natin mapipigilan yung mga nagtitinda ng barbecue sa labas. Pero ikaw ang may kontrol kung bibili ka ba o kakain ka ba. So bawal po ang karne sa araw na ito. Tatanong ninyo, bakit bawal? Kasi yung karne, baboy, baka, yan po ay kumbaga tanda ng isang magarbong pagdiriwang. Mga inihahanda ng mga hari, sa mga piging. So magtitika, mag-aayuno tayo, kaya hindi siya nararapat para sa ganitong pagdiriwang. Hindi sinasabing maging malungkot tayo sa araw ng mga puso. Ang sinasabi lang sa atin ay matuto tayong magnilay. No? Magkaiba yung nalulungkot sa nagrinilay ka sa mga nagawa natin at gusto nating ihingi ng tawad sa Diyos. Kaya i-celebrate nyo ang araw ng mga puso nang hindi kinakaligtaan ang mga panuntunan na dapat nating ginagawa. Mag-date kayo, pero maggulay lang kayo. No? Huwag kayong umorder ng mga sobra-sobra. No? May gulay, hindi po bawal kumain, no? Kundi binabawasan lang yung pagkain. Ha? So, pwede kayong kumain ng gulay, kumain ng isda. Yun po yung, hindi nyo ikamamatay yung pagkain ng baboy. O hindi pagkain. Ikamamatay nyo sobrang pagkain ng baboy. Okay? So, disiplina ang kailangan simula ngayon hanggang sa pagdiriwang natin ng Pasko ng pagkabuhay. So, doon tayo maglilitsyon sa Pasko ng pagkabuhay. Okay ba yun? So, sana po sa pagpunta ninyo sa mga opisina, no, sa mga lalakaran ninyo, ipakita at ipaalala ninyo sa mga tao kung bakit meron kayong abo sa inyong mga noo. At nawa, mahikayat nyo sila, may misa pa rin mamayang hapon, o sa ibang mga simbahan, oras-oras ay may misa, pagsimbahin nyo po sila. Doon sa mga hindi pa po nakakapagpalagay ng abo, pagkatapos po ng pagbabasbas, ang mga lay minister ay pwede po maglagay ng abo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin nyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig ay sanawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo wag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa iyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili.